In the Stone Podcast. Kevin, welcome to the podcast. Welcome to In the Stone. Salamat sa oras mo. Salamat sa'yo, Baileys. What's up, guys? It's your boy, Eh, Kevin. Kamusta? Sobrang okay naman ngayon. Medyo busy-busy. Puro vlog actually. Pero yun lang, ginaganap ng buhay ko ngayon. Pero Tsaka kanina kanta-kanta. galing kang work sa... Galing akong work, galing ako ABS. Wow. Tuloy-tuloy, so that and vlogging recently. Hindi rin naman tuloy-tuloy. Vlogging talaga, main ko. Main ko ngayon is vlogging with friends. How did this start? Can we know the whole story behind all of this to those who have yet to know? Alam nyo po. Hindi. Ibang show yan. Sorry, akala ko kasi parang lilitisin ako dito. Hindi. Hindi, joke lang. Paano ba ako nag-start? Pandemic baby ako eh. Okay. Pandemic baby ako ng TikTok. Mga 2021 do. Mga late pandemic ako. Tapos, then, content kasi wala na akong work. Tapos, akala ko talaga... Ano work mo dati? Seaman. Wow. Diba? 5 years akong seaman. Where? Sa, pwede ba sabihin? NCL. Sa barko, cruise ship talaga. Okay. Anong As in- role mo dun? Singer. Dang! By the way, guys, Kevin's music out on all music platforms. Thank you, Bailey. Pag-usapan natin mamaya. Baka gamitin mo pa kapag ka nag-beach ka. Baka naman gusto nyo Nakiusap. yung sound sa TikTok. Paki naman. Yes. Gamitin yung sounds yun. Pero, 5 years kang seaman. Yes, Just 5 years after akong school. since after, hindi naman, nag-work pa ako may dalawa pa akong work bago ako nagbarko. Tapos, nagbarko na ako right after pa. Mga 24, ganyan. Barko. As in, kasi gusto mo talaga yung music or kailangan mong it's like a source of income? Ano bang reason for Pera. pera talaga? Talagang ano siya, walang tax dun eh. Walang tax. Di ba dito, may tax pa. Yes. Tapos, walang tax, nakaka-travel ka pa for free. Mm-mm. Tapos, chill lang ang life doon. Though, nakaka-homesick talaga siya. Kasi ako wala akong family dito sa Pilipinas. So, hindi siya masyadong Your hindrance sa family is akin. where? Nasa US ang mom ko, tapos Okay. solong anak ako, tapos mostly of my relatives nasa US na rin. Or nasa iba-ibang bansa sila. So, bigla mo lang naisip mag-TikTok. Bigla ko lang naisip mag-TikTok kasi nagti-TikTok yung barkada ko. Si John, hello sa'yo. Tapos basher ako niyan. Sabi ko, yak, nagti-TikTok Jejemon. Di ba ganun yung mga nool? Di ba? Yak, nagti-TikTok ka Kasi Jejemon yung ka ba? time na yun, medyo hindi pa siya, yung hype niya Oo, parang hindi siya iba hype. pa eh. Ang usually yung mga nakikita magti-TikTok doon, mga thirst rapper, Yes. ganyan, hubad-hubad, Mga sayaw-sayaw, pakit-pakit. Ganyan. Sabi na, yak, Ah. Jejemon. Tapos, guess what? Doon pala ako mapupunta. Sorry, in behalf of myself na lang, John. Myself and the Sorry. whole social media community, we have misjudged you guys. Sorry, guys. Sorry. Pasensya. So, pero relatively maaga ka pa nga eh. Pandemic, di ba? Maaga ka pa sa TikTok. 2021. Though may mga nauso na before. 2020, may mga sikat na sa... Yun yung nagsimula talaga. Mm-mm. Anong content mo nun na linalabas? Puro ako skits. Puro ako palibre. Mm. Doon ako nag-start. Nagpapalibre ako sa barkada ko. Kasi kuripot ako eh. Tapos sabi, walan nga ako ng work. So, nagkukuripot ako. Tapos palibre. Tapos lagi ko sasabi yung, kahiya naman. Ganyan. Tapos kinontent ko siya until nagkaroon siya ng views. Nag-gain siya ng traction kahit pa paano. Tapos hanggang sa nakilala ko na si Yobab. Yun na yung, kami na yung magkasama madalas. Paano kayo nagkakilala ni Yulin? May nangyari lang sa amin. Yun? Joke! Ano nangyari? Ang hirap Di nga ba- eh. Siya pa yung nasa taas. Joke. Wait lang, barko pa ba pinag-uusapan natin? Ay, nasa barko pa tayo. Sorry, babe. Tapos. Tapos nag-meet yun, kayo Nag-click online? kami. Nag-meet kami 2023. Kasama ko si Nikki. Yes. Shout out kay Nikki. Shoutout kay Nikki. We miss you, Nikki. Yes, sir. Magkakasama lang tayo before sir. Bacolod, di ba? Tapos, ayun, naging friends kami, nag-click yung mga personality namin. Noong una, wala naman talagang plan na magko-content tayo, magpa-vlog tayo. Wala talaga sa plan yun. Like, nagkikita-kita lang kami for, like, we're friends. Ganon. Yes. Hanggang sa, sige, video nga tayo. Yun, doon na nag-start. And then, Anong ginagawa ni Yulin at that time? modeling. Anong model? Anong minamodel niya nun? Anong minamodel niya nun? Bimig. Joke lang. Joke lang talaga. Love you. I love you, Babs. Love you. Hindi, siya, mukbang talaga siya. Sa food siya. Food, kain-kain kami, ganyan. Tapos nakisali na ako hanggang sa nanaba na lang din ako. Okay. Tinanggap ko na lang yung katotohanan na ito talaga yung pupuntahan ko. Okay. So, yun, dun kami nag-click talaga. Nag-start yung career mo sa social media
at sea during the time? Nag-TikTok ka doon sa Hindi, barko? wala akong social media sa barko. Bawal ang cellphone. Walang Bawal signal. yung cellphone. Ay, hindi naman bawal. I mean, wala lang signal. So, pag kailan mo lang siya nagagawa nun? Nagawa ko lang siya after. Kasi 2020, nawala na ako ng work, pandemic. Nag-stop so, lahat. umalis diba? ka. So hindi ka na Hindi na ako bumalik. Oh. Kasi noong 2021, doon ako nagkaroon ng hosting career Okay. with, kasama ko si Nikki. Yun. Paano nag-start naman yun? Audition. ABS. ABS. Tinawagan ako ni ABS. Sabi niya, gusto mo ba mag-audition na sa host? Wala akong alam sa hosting. As in, mag-host ako? Ganon yung parang, sige, audition naman. So, try natin. Tapos nag-try ako. Tapos pumasa ako, pero may 3 months workshop. Ganun kalala, 3 months workshop na para bang, anong i-host namin, deal or no deal? Parang hindi rin naman ganun kalaki yung host namin, tsaka yung May responsibility ko. natutunan naman. Ang laki ng naitulong, Laki lalo ng ni tulong. Nikki. Thank you, Nikki. Si Nikki kasi talaga yung naging parang mentor-mentor ko nun sa hosting. So, siya talaga. So, nag-start nag-end muna yung career mo as a seaman. Tapos, And then, nag-start siya, nag-audition ka sa ABS. sa ABS, sa Pi Channel, if you guys know that. Yun. Classic. Classic. Bata pa ako nun eh. Wow. Oy, grabe naman. I feel so old. Wow. Tapos doon na kayo nag-start. Doon na kayo nag-start. Doon na kami nag-start. collaborate, Dire-diretso na and yun. then, Doon mo na naisip na social media may be some avenue for me Oo, like, ay, napagkakakitaan pala to. Mukha talaga akong pera eh. Yun talaga nagpa-stay sa akin sa social media. Wala akong pakialam sa kung may views, wala. Wala akong pakialam dyan. Basta may pera. Revenue. Oo, revenue, gano'n. Pero, nagkaroon ng turning point yung buhay ko nung nawalan na yung Pi Channel. Sabi ko, babalik na lang akong barko. Pwede rin naman mag-content At doon, what year was this? Mga 2023. So 2 years after. 2 years after nung stint namin doon, sabi ko, yoko na, balik na lang akong barko. Pero super close sa kami nito ni Leo Bob talaga. Tapos sabi niya, wag kang balik ng barko. Mag-content pa rin tayo dito. Tapos stay ako kahit paano. And then, nagka-cancer ang tatay ko. Tapos sabi ko, babalik na talaga akong barko kasi may cancer tatay ko. Kailangan kong ipagamot. Okay, malungkot din yung kasalanan. Sorry. Where does your dad stay at the time? Wala na ngayon si dad, pero nasa Laguna siya nung time na yon. Tapos sabi sa akin ni Yobab, nagba-vlog na kasi siya noon eh. Tapos kasama niya na ako doon sa vlog. Pero wala lang ako, as in, sumasama lang ako for fun. So siya nauna mag-vlog? Siya talaga, as in. Tapos, parang 1 year, sama-sama lang ako, sinasama niya lang ako na, kasama ka, wala kasi yung kasama, ganun. Tsaka best friends, ganun. Tapos, wala akong kita talaga doon. As in, sumasama lang ako for fun kasi we're good friends, ganun talaga. Tapos, sabi niya, may sakit tatay mo, imbis na umalis ka, mag-vlog ka na lang din. Tutulungan kita, samahan kita, papakilala kita, sama ako sa vlogs mo. For free. Wala rin siyang bayad. So doon nag-start, lalo kami naging close and all. Pero hindi nag-succeed si dad. Yun lang. Well, but when it started, si vlogging naman for you, si Yobab din pala talaga nag-initiate. Si Yobab din. Si Yobab ang mom ko sa vlogging. Siya talaga yung mother ko doon. So, with your family being away from you, well, far away from you, literally, tas dito, sa Manila, dito ka na rin talaga lumaki. Dito na ako So, wala kang nag-stay. province. Laguna province talaga. ko. Lumipat lang ako dito nung 2021. Okay. So, recently So, lang din halos. Kung ikaw yung tatanungin, how important is friendship for you in all of this? Very, very important talaga. Sobrang, naniniwala ako sa no man is an island talaga. Tama ba yun? Yes. Tama yun. Pag mali yung an, choose among the parentheses. Multiple choice kasi talaga. Multiple choice. An, at. Bahala ka. No man is an island. No man is an island talaga. Talagang, kailangan mo ng mga tao around you. Emotionally, physically, and syempre, support. Good support system talaga. Sobrang importante ng friendship. Well, now with the Gen Zs and all. Gen Z. Gen Z pa ba 1995, guys? Gen Z pa Sinabi rin yung yun. edad. Gen Z pa rin yun. So, syempre, it's hard to become friends with someone or to become vulnerable sa mga tao nowadays. I feel like social media, nagiging ironic na the point of social media is to connect with people, but with social media now, dahil ang dili lang, parang mas disconnected tayo. Ako lang ba yun? Kasi parang... Gets kita. Gets? Gets kita. So why do you think that is? Lalo sa industry natin, di ba? Parang hindi mo kasi alam kung nakikipag-friend ba talaga genuinely or may kailangan lang or baka gusto ng video greet kayo ba? Or minsan may benta ka pa insurance. Pangungutang.
Mangungutang wala, akala sobrang marami. Pero yung ganon, so ang hirap talaga makakonect ngayon ng fully. Kasi may mga friends na nakikilala ka dito na hindi mo siya matuturing na Malalim friends. din, yeah. Yung ganon, yung parang, friend ko lang sa work, party friends. Yung mga ganon, so ang hirap-hirap makapasok sa ganong level of relationship or friendship dito sa world natin. Well, anywhere naman, for sure. Yeah. So, importante talaga na pag nakita mo yon, mararamdaman mo yan eh. Mararamdaman mo yan and sa pagsasamahan nyo, kung kasama mo rin siya through your lows, diba? Hindi lang lagi sa party, hindi lang lagi sa masaya ka, pati sa mga lowest point of your life, sasama yung kaibigan mong yon. And you have to treasure that person. Everything going on and 'di ba yung business natin sa work, yung differences natin sa yun sa vlogging and content creating in the industry. Paano mo na-segregate or na-distinguish yung level of closeness sa mga friends? Ang ganda magsalita ni Baileys. Grabe segregate. Usually sa basura ko lang naririnig yun. Pero sa'yo parang ang bango nung segregate. Di ba? Yung Pwede. pag sinabi ko segregate, mukha akong nabubulok, Baileys. Pag sa'yo ang Biodegradable, Diba? non-biodegradable. segregate, di ba? Pero diba tama naman. Oo, I love Kanina it, sabi I mo, love- distinguish. Ang ganda rin nun. Fire. Ang ganda, Ganon. Baileys. Sorry, ulit yung tanong. Diba? Paano mo siya na-distinguish? Paano ko na-distinguish Saka yung paano mo totoo sa'yo? yung pagtatrato mo? Kasi importante din, hindi naman ibig sabihin peke ka kung Oo may naman. levels lang eh. May levels ng friendship talaga. Paano ko ba hindi ko rin alam. Hindi mo rin alam eh. Sobrang konti ng friends ko, Baileys. Parang my best friends, syempre si Yobab and the whole group, Team Pataba, di ba? So, after nun, ang next friends ko na, or best friends, ay yung childhood best friends ko. As in, yung mga kasama ko since high school, college. Yun na talaga. And then, wala na akong friends. Yun lang napupuntahan ko. So, hindi ko alam kung paano ko madidistinguish. Ang swerte ko lang kasi dumadating yung mga right people sa akin. I mean, dumadating yung mga genuine people sa akin nang hindi ko napapansin. Not until malalim na yung pinagsamahan namin. Like, Yobab, di ko siya in-expect na sobrang tatagal, sobrang lalalim, sobrang lalaki. Yung friendship ha, Lalaki. guys. Lalalim. Lalalim pala, oo. Is it good to have a small circle? Is it good to have many friends? Is it good to have maraming friend groups? Ako naniniwala ako na less is more. Less is Yung parang more. smaller circle, yet totoo. I'd always choose that kesa sa marami kong friends pero hindi ko naman like super kilala. I mean, ang dami kong friends ko, tinuturing kong friends pero hindi ko sila fully kilala. Yung ganon, so ang hirap ng tanong pang Mahirap ba? pageant. Hindi. Mahirap Ang ba hirap, kasi? no? Mahirap ba kasing Ikaw, paano mo ginagawa? Di ko- Tinanong kita. Ako, paano kung naniniwala din naman ako na mas maganda na may core ka Mhm. and gusto ko rin yung kailangan meron kang childhood friends. 'Di ba? Because they know you best. Yes, Sino ka talaga. yung kung saan ka nag-start. Saka nagsimula. Oo. Before all of the things that you needed to do, who you wanted to become, what you wanted to achieve. Kasi lahat ng gusto natin gawin, may mga kailangang persona para ma-achieve yung mga yun. Pero hindi naman yung definition kung sino tayo. Mhm. And sila kilala yun at nakasama tayo from... That's why appreciate those friends that have been with you from the very start. Kasi Yes. sila din talaga yung mas totoo pa sa totoo. Oo, yung nakita nila yung pinaka walang-wala ka. I mean, pinaka-innocent you. Yeah. 'Di ba? So, kung ganun katagal na kayo, appreciate that. Wag mong basa-basa bitawan. Yeah. 'Di ba? Was it hard for you to find new friends or real friends besides yan sila Yubab? Or sila, I mean, 'di ba mahirap din kasi ngayon na makakonect sa tao ng malalim. Mahirap talaga. Pero, madaldal kasi ko. Sobrang daldal ko, Bailey. So, kapag lumalabas ako, ganyan, or kapag merong mga events, nagkakaroon din naman ng mga friends, pero hindi ko na-pursue. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko kasi alam kung paano talaga na. Kailangan ko ba message sila? Kailangan ko ba? Yung gano'n, yung parang ang awkward Yung biglang mag-hello ba ako? Yung gano'n. Hindi ko alam saan ako mag-start. So, Gets, parang Diba? di mo alam if you're coming too strong or coming on too strong or... baka sabihin mo akong kupal ba to? Oo, parang- Feeling close ba to? Yung mga gano'n. May ganun nga eh. Ayokong Bakit ganun naging- kaya? Are we the problem or is the society the problem? Or yun na ba yung nagiging practice ngayon? Sobrang, I think it's
society's problem talaga. Oo. Kasi hindi ko rin ma-explain. Hindi ko rin ma-explain. Basta ano bang yun. problema? Bakit ganun? Basta... Pero I think yung lesson dun, for me, parang say what you wanna say na lang siguro. Be Oo. that friend what type of friend you want to be. Iniisip ko kasi kung ano sasabihin ko. I mean, Diba? nag-iingat ako sa mga masasabi ko kasi ayokong makasakit din ng tao or ayokong lumabas as someone feeling. Ganun. Kaya maingat din ako sa mga salita ko. Iniingatan ba natin yung sarili natin or yung ibang tao? Shit, I think Diba? ibang Pwede. tao. Kasi masamang ugali ang meron ako. Iniingatan mo sila, no? Kayo nang iniingatan ko, lumayo kayo sa akin. Yung pala yun. Yeah. Well, okay. So, since we're in the topic of all of friendships and different types, platonic friendships, Mhm. lagi siyang usapan ngayon sa, well, at least online, with, kailangan ba lahat ng relationships basta pag opposite sex, romantic na kagad? Di ba hindi naman? Naniniwala ba tayo dun? Alam mo, yan ang problema sa ating mga Pinoy. Talagang nire-romanticize natin yung mga relationship ng tao. Di ba? Makita mo lang magkasama sa labas, issue na. Matik, no? Di ba, Issue Matik? kagad. Mahilig kasi tayo sa love team eh. Mahilig tayo sa chismis. Chismis at love team Oo. talaga yung hilig ng mga Pilipino. So parang feeling ko, kasi sa ibang bansa, I mean, nakamit naman ako ng mga tao na ibang lahi sa barko, pero hindi nagmamatter sa kanila. Walang mali siya sa kanila. Unlike here sa Philippines, kahit yung mismong kinakaibigan mo, minsan iniisip nila na, may gusto sa akin. Yung gano'n, yung mga, ewan ko, Oo dumating nga ba ako sa ganung point? Hindi ko rin alam, hindi naman ako feeling. Pero hindi naman ako nag-iisip ng ganun na may gusto sa akin to. Hindi lang din siguro ako ganun ka-confident. Pero may mga ganun ako na experience sa ibang tao na, feeling nito ata may gusto ko sa kanya. Yung ganun. And ayoko maging ganun eh. Ayoko magmukhang ganun. So yun yung problem, I think. Kaya ang hirap makatawid na platonic lang yung relationship namin. Ang hirap maitawid na ganun yung relationship, for example. Kasi kahit kami ni Yobab, sa mga videos namin, may mga nakibabasa kaming comment na pinipilit kami na lang. Kayo, oo. Oo, or kami na lang, or kami Iba yung talaga. type ni Ubab eh. Iba. Guys, iba. Madilim ang gusto niyang tahakin. Madilim. Di ba sinabi niya yung na-indus doon sa'yo? Ganito yun. Madilim ang mga tinatahak niyang landas. Kaya, Bob, sorry, nasabi ko. Madilim tsaka malaki. Yung Malaki puso. at madilim. Oo, malaki. Talaga Pero eh. grabe magmahal yun. Grabe magmahal. Sobrang bobo. Ay, sorry, nasabi ko. Nasabi ko ulit. Sorry po. Pero sa ganitong mga scenarios, paano mo dinideal with yung ganun? Siyempre yung friendships nyo, they're unique. All of it. Your friend group, diba? Your circle. Oo, lahat ako na issue na ako sa mga vlogs namin kasi sa mga comment section. Na-issue na ako sa, inikutan ko ata lahat na group Lahat. of friends. Oo, parang required bang may mangyari sa amin? bago kami tanggapin na friends lang kami. So, paano ko ba siya dinideal? Wala. Sinashrug off ko lang. Parang, mas alam namin kung anong totoo. Parang ganun. And actually, mas masaya kami sa platonic relationship namin. Kami ni Yobab, kami ni Lalon, kami ni Lavrick. So, regardless siguro of your sex, of your identity, kung platonic relationship nyo, okay pa rin yan. Yeah. Wala lang, okay lang yan. Normal yan na may platonic relationship. And I think kailangan natin din yan, di ba? Parang hindi naman laging always ang tingin mo sa tao, intimate, di ba? Parang, may problema ka na nun. Magpagamot ka. Lahat na lang intimate eh. Di ba? Para lahat gusto mong, layon ka ba? Gusto mo lahat sakmalin? Diba? Huwag ganun. Predator eh. Hindi Oo, naman, predator, di di ba? Tsaka ako, ang mga relationship ko rin na nag-bloom sa romantic relationship, nag-start din naman siya as friends. So possible din, no, na yung from platonic, Pwede rin pala. Kaya nga, no, kinabahan ako. Yan. Diba? Sino yung layon ngayon? Kinabahan ako. So, kunyari, ayan, platonic and romantic. It starts with platonic first. Mhm. Uso ngayon kung dapat bang Ruin your friendship, Yes. diba? Do you think, hirap. what's your take on ruining the friendship or just staying friends? Kung sa akin mangyayari, hindi ko i-ruin yung Hindi mo friendship. ruin. Ikaw yung type. Shit. Alam mo, pinakapangit yung sitwasyon na yun. Yung ako yung type. Tama ba? Ano ba? I mean, ikaw yung type Ako yung type na hindi i-ruin yung Oo, friendship. oo. Tinan mo, sobrang bobo ko. Sabi sa inyo, mali kayo nang in-invite. Iba yung tipo. Tapos. So, kunyari, ikaw yung bakit gusto mo friends, hindi
i-escalate or i-progress? Well, depende sa sitwasyon eh. Kasi kung mutual yung feeling, why not? 'Di ba? Pero kung alam mong masisira siya kasi dapat may self-awareness tayo. Kasi alam mo dapat na friends lang din ang tingin sa'yo nung nafe-feel mong someone na special na sa'yo. Ang hirap, no? Pero kung hindi, di ba? Ang hirap, no? Pero ikaw, Ako? pinasa kay Baileys. Ruin ako lagi. Ruin ka lagi. Dami na ako kaibigan, pa. Okay na ako. Ruin ko na lang din yung friendship. Pakialam natin sa friends, Oo. no? Subukan nyo lang kasi I like this, I don't know who said it. Basta parang kung sino yung giver, siya lagi yung winner. Parang Ang ganda whoever, nun. diba? Whoever gives more wins more. Parang ganun. So, Ganda at the end of the nun. day, kahit sabihin mong hindi reciprocate yung feeling. sumubok ka, sumugal tried. ka, you still did it for you. Aha. It's on you na lang kung, di ba, kung ano mafe-feel mo. Ano yun? Magiging awkward. Kasi feel ko magiging awkward yun. No? Oh, pero anong gagawin mo? Kabisado mo na lahat sa kanya eh. Di Yun ba? nga eh. Diba? Parang ikaw na rin yung na-fall. Oo. But in certain occasions, okay lang din naman. Kasi kung nakabig naman siya sa pagiging friends still, edi okay lang din. You didn't lose a... Pero what if Baileys, ako na yun. Ako pala mo Sige. What if Baileys, ikaw yung nasa different, yung other side. side. Na ikaw yung Gets. hindi mo gusto, pero sa'yo nagsabi na that's gusto ka. tough. Ang hirap ng sitwasyon na yun. Mahirap. Wala, kailangan maging honest, bro. Sasabihin mo. Kailangan mo sabihin na siguro di ka pa ready. Ako, hindi pa ako Oo. ready. Just because you can or just because you're ready doesn't mean you should. Magkaiba rin. Ang ganda na naman nun, Baileys. Mukha ko Ayos ba tayo yun? dito. Pwede Ganda ba na yun? sinasabi mo. Pwede ba yun? Di ba? Kasi alam mo yung problema sa ating mga, di porket ready, financially ready ka, mentally, ready na ako magka-relationship. Go lang ng go. Go na lang. Oo. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? It takes a certain dedication and Mhm, commitment, di ba? And long-term like outlook kung anong Oo, plano mo. oo. Kasi hindi naman pwedeng kaya mo lang buhayin, kaya mo lang mag-date, kaya mo lang, Sakwal na, no? di ba? So, ganoon lang din siguro. And it marami siyang kailangan i-consider. And siguro kailangan maging honest. And kung ako yun, pag naging honest naman sa akin, si girl, na gusto niya ako, tas ako ayoko pa, di, gusto ko pa rin sabihin and maging honest na we can still be friends. I'd still choose to be friends because, Parang kung na mali siya na lang. diba, it takes a certain, Lagi na may mali siya. Parang iisipin mo na lang. pero it takes a certain type of bravery to do that, by the way. Oo Yung naman. umamin. Sobra. Hindi ko kaya yun. Iba yun. Yung mag-turn down ng person, Oo. hindi ko kaya. Hindi, like, nakakaano Anong siya. mas mahirap? Mag-turn down o umamin? Mas mahirap siguro mag-turn down for me. Down, no? Kasi kaya ko umamin eh. Like, kaya ko umamin ng feelings sa isang tao. Pero yung mag-turn down ng person. Hirap to. Oo, nakakaano ng sarili, nakaka-guilty. Yeah. Yung parang nag-feeling ka na, shit. May na-turn down ka na. Ano nare-recall ba? Nare-recall. Pero mahirap nga. Pero to be honest. Pero kailangan maging honest. Oo. You owe it to That's that the least person. you can do dun sa taong umaasa Yes. sa'yo. Kasi nga, nagka-feelings na sa'yo, diba? Yeah. Kaya putulin mo na agad. Kasi baka dun niya pa mahanap yung someone na para talaga sa kanya instead na umasa ng umasa sa'yo. Umasa ka na ba dati? Umaasa ka ba ngayon? Natumbok mo, Bill. Pakikiw naman yung songs ni Kevin. Natumbok dito. mo eh. Umasa na ako dati. And na-turn down na din ako dati. So, nakakaano siya, nakakababa ng confidence. Nakakababa ng self-esteem. Like, pero wala akong choice. Kailangan ko tanggapin kasi hindi naman lahat ng tao, ikaw yung preference, di ba? Parang, may kanya-kanya tayong preference, may kanya-kanya tayong inaay. So, yun. Maganda yan. So, since you've been to that state before, baka meron ding nandyan na turn down. Ano yung payo natin sa mga na turn down? Siyempre. Iyak. Iyak lang saglit. Bakit siya Tayo natatawa ako. May natatawa eh. Iyak lang. Nasabihin ko kasi. Sabihin mo na. Parang ayoko sabihin. Parang, Ano? kasi ang ganda ng setup mo, Bilis. Ayokong balasubasin yung in the Hindi stone. Yan. Ano lang yan? Ilaw lang Sobrang yan. ganda. Lighting lang yan. Iyak lang saglit. Jakol na malupit. Yes! Bangon ulit. Yun lang talaga eh. Eh, paano kung yun yung sagot doon? Tingnan mo. Diba? Yumaman si Kevin dahil doon.
Maraming napuntahang iba't ibang bansa. Hindi, yun talaga. Acceptance talaga is the key. Yun talaga yung problema. Wala tayong choice. Oo, tama. Tama. Kasi, di ba, iiyak ka. Tapos ilalabas mo yung galit mo. Di ba? Ilalabas mo na yung galit mo. Ilabas mo na kung saan ka masasarapan. Di ba? Kung yun yung solusyon mo, kanya-kanya naman eh. Basta babangon ka ulit. Basta babangon ka ulit. Yun yung lesson doon. Ganda. Tinan mo yung Diba? wisdom ko sa wisdom Maganda, mo. maganda. Ang pangit dyan sa kanal yung sa Pero akin, swak babe. siya eh. Swak siya eh. Okay, sige. Thank you. Third, di ba? Diyan na po nagtatapos. Joke Tinan mo lang. nagtatapos yung podcast. Kasi baka hindi magka-next episode dahil sa akin. Sorry na agad, babe. Mom, nanonood ko na nanay ko. Skip mo to. Yan. Paano mo malaman na it's time also na pwede na rin pala ulit? Like, pwede na ulit? Pwede na ulit, di ba? Iba rin yun eh. Ibang turning point din siya. Paano pwede na ulit? Pwede na Pwede na ulit ulit. magmahal. Pwede na ulit From magkaroon ng relationship. nung na-turn down ka. Na-turn down, na-reject. Tapos ginawa mo yung kailangan mong mga gawin. Alam mo, whenever you're ready, mararamdaman mo naman yan eh. Kasi ang pangit dun kung hindi ka pa ready, tapos magiging rebound mo yung tao na susunod, diba? So, kailangan ready ka na rin. Parang, unfair yun. Unfair yun sa tao na magiging next. Yung next na magiging someone mo. Kung meron ka pang feelings na natira sa past mo before ka makalipat sa next. Tama ba yung gets ko sa question? Is it important to it's important that we move on, to properly move on before entering a new one? Nangyari na ba sa yun na parang di pa pala nakaka-move on or parang rebound lang or I don't know. Nangyari na sa akin yung kasi ko laging hindi ako nakaka-move on tas go na agad. Ikaw yung ganun. Ako yung ganun. Kasi habang tumatagal with the person, nakaka-move on. Nakaka-move Minsan on na may rin. ganun, di ba? Yes. Yung kailangan natin na another person pala para mas maka-move on tayo. Big help siya na maka-move on tayo na buti na lang hindi ako napunta sa kanya. Buti sa ikaw yung nakilala ko. Yeah. Parang ganun. So big help din yun. Isang way din yun. Normal din naman yun, I guess. Nangyari na ba sa iyo? Baka ako lang yung abnormal pala. Nangyayari naman yun. Pero ako kasi yung type na gustong pinagdadaanan ng lahat mag-isa. Parang gano'n. Parang gano'n yung mga gano'n eh. Sagittarius ka ba? Oo. Oh, Sagittarius Sag, ka. ako, Sag. Tama naman. Bakit? Hindi, sabi kasi dito sa... Napunta sa astrology. Ano sabi? Hindi, joke lang. Wala. May mga friends Hinulaan sa mo lang Sagittarius. Ang dami kong friends sa Sagittarius na ano daw sinasabi pag gano'n? matitigas mukha nyo eh. Gano'n. Sorry na. Kailangan Pero sobrang adventurous nyo rin naman talaga. So, yun lang. Well, so kasi ako, only child ako. So, layo na ng topic natin. Sorry. Tama. Wala naman talaga tayong topic dito. Okay. Only child kasi ako. So, dati pag nakikisama ako para magkaroon ako ng mga barkada, hindi ako marunong makisama. As in, so ako, nag-check ako ng mga astrology nila, traits nila. Doon ka nakakuha ng idea. Oo, like, gusto nito, ganito. As a people pleaser noon. Doon ka natuto. Somehow, nakatulong siya. Nakatulong ba siya? Oo, kasi Nakatulong feeling ko, yung traits, naniniwala ako na somehow nag-a-affect dun sa kung anong sign mo. So, ikaw din yung type na to find a way to get to know other people by... Yes, nagka-effort talaga ako. Lalo kapag gusto ko yung tao na maging friend. Yung parang cool naman ito. Gusto ko maging friend to. Nag-effort din naman ako. And pero hindi to the maximum point na stalker-ish ka na or sobrang nagger ka na or alam mo yun, parang feel mo ng kailangan part ka lagi. Yung ganun. Pero Di na sige, with friendships pa rin and paano mo malaman kung hindi ito yung mga type of friends mo? Hindi ito yung people mo? Diba? Hirap Kasi no? importante din yun. Malaman mo na initially baka sila, okay din pala at some point. Pero alam mo, isa sa mga non-negotiables ko sa friends na nakikilala ko, magiging friend lang kita kapag hindi ka nagkukwento tungkol sa ibang tao. ganda. Kasi anong exemption ko na hindi mo gawin sa akin yun? Tama. Kasi halimbawa, may makikilala ko. Ito si nagpangalan na. Isa-isahin natin Joke sila. Joke lang, nagpangalan. Ay, mama, may makikilala ako, for example. Tapos, magkukwento siya. Ang laman ng kwento niya, puro kwento ng buhay ng ibang tao. Parang, wala dito. Wala dito sa room na pinag-usapan natin. Tapos, minsan masasama pa yung mga kinukwento. Or kadalasan, diba? Diba? So, yun yung sobrang no-no sa akin na iiwasan ko tong tao to. Kasi, mahirap mag-share ng secret sa kanya. Mahirap makilala kanya kasi wala namang perfect, diba? So, makikita niya yung mga flaws and imperfections
ng life mo and then ikaw mismo. So, to share those vulnerable side of me sa kanya, mahihirapan ako kaya hindi ko kaya makipag-friend sa ganong klaseng tao. Gets. Yung parang, kung kaya niyang gawin sa ibang tao yun, kaya rin niyang gawin. Kaya niyang gawin sa... Yes, isipin niyo yun lagi sa mga makikilala niyong tao. Kung anong ginagawa ng tao na yun sa ibang tao, gagawin din nila sa'yo yun. Wala kang exemption. That is true. Did you learn that the hard way? Did you learn that recently? Or matagal mo na I siya? learned it the hard way. The hard way. Pero ano naman mga 6 years ago na, mga 5, Very gano'n. specific. Ewan ko, 5, 4, bahala ka na. So, may nakilala akong gano'n eh. So, sabi ko, okay, now I know. So, Yeah. natuto ako. But thank you sa'yo, natuto ako. Well, that's important. That's where the inner circle is kasi sila yung support system natin. Yes. Kasi pero at the end of the day, sila rin naman yung tatakbuhan natin if we wanna talk about deep stuff. And other people also. Pero I think yung sinasabi mo yung parang hindi pa kayo super duper close. Tas ganun na yun. Nung nangyari sa akin, super close na kami. Kaya naging mas maingat na ako na hindi na umaabot sa super close kami bago ko pa malaman na, bago pa mangyari ulit sa akin, di ba? Parang naging trauma na siya. Well, sa amin lahat actually, magkakaibigan. Yun yung namin number 1 namin na hindi natin pag-usapan ng buhay ng iba. Hindi tayo magpa-plastikan lahat, hindi tayo. So, doon ko siya natutunan. So, hindi na siya nakakaabot ng ganong level of friendship sa akin. Kasi ngayon napapigil ko na agad. Eh. So, na-traumatize ka nga sa mga... Yeah, big trauma yun for us, for me. Yeah. Well, for others also that have been traumatized in friendships, how can you properly move on and to yung ma-guard yung sarili mo still? And still be open to friendships. Diba? Oo. Ganun pa rin. Same sa kanina, no? Yung pa rin yung masasabi. Yung sagot eh. Ano na lang, rewind siguro. Guys, replay. Replay nyo na lang. Yun lang. Comment down below. Wisit. Oo. Doon lang din na pupunta, Melis. Wala ka talagang ibang gagawin kundi mas maging maingat. 'Di ba? Mas maging maingat and lagi ka maging aware sa kung anong mga sinasabi niya nung taong ngayon bago ka maging open for friendship sa kanya. Friendships din kasi, wala namang rules, di ba? Yes, walang rules. Walang rules and but there should be boundaries. Oh, alam mo, isa rin yan sa iniisip ko, yung platonic friendship namin ni Yobab, for example, or iba kong best friends. Paano pag nagka-jowa? Di ba? Paano yung boundaries na magkakaroon ba kami ng boundaries? Paano pag nagka-jowa si Babs? Ganon. Paano pag nagka-jowa ako? Napag-uusapan niyo yun. Napag-uusapan namin and napagkasunduan namin na isa sa non-negotiable namin sa jowa ay yung magselos sa best friend. Kasi nagkakaroon ng ganun, di ba? Yung nagsiselos ka sa best friend, nangyari ba sa'yo yung ganun? Yeah. Di ba? Parang, hindi naman natin mapipigilan Tsaka hindi like yung best feelings. friend, kahit yung group of friends. Alam mo yun? Ito, nagka-jowa lang, di na kami Sumasama. sinasama. Ganito, ganyan. Hindi ko kaya siguro na kahit magka-jowa ako. Ako sa akin. Kahit magka-jowa ako, feeling ko kasama pa rin yung best friends ko sa life ko. Kasi sila yung hindi ko na kayang mawala rin eh. I mean, di ba mas masakit? For me, mas masakit yung friendship breakup kaysa sa relationship. Kasi parang some relationship, parang normal na mag-break. Yung mga romantic relationship. Unlike sa mga best friends mo, na parang mas mahirap yun. I agree. Di ba? Parang kasing kapatid mo na sila eh. Para ka nakipag-break sa family. Ganun yung feeling. Kaya hindi ko kaya, non-negotiable ko na pag hindi mo gusto yung mga kaibigan ko, hindi rin kita gusto. Kasi yung kaibigan ko, yun yung same as me. Parang sila rin yung ako. Extension of you. Galing mo dun. Shit. Extension yun. wala, no? Ang nasa isip ko, Bailey's intention. Intention of me. Iba yun. Pelikula ba yun? Parang iba yun. Mali pala. Okay. Thank you, Bay. Pero tama yun, di ba? Kasi, ang hirap naman na kung yung magiging ka-relationship mo, hindi sila jive ng Diba? friend group mo. Paano yun? Nangyari na ba yun sa inyo? Kaya hindi sa'yo, kahit sa grupo nyo, tapos meron kayong isa sa barkada Meron. na hindi gusto yung... Jowa Liobab dati. Diba? Paano naman kasi magko-connect yun? Same ba tayo na sa isip? Oo, same tayo lang sa isip ko. Oo. Ay, hindi ko talaga pipigil. Opportunista kasi yun. Siyempre, as a friend, ayoko naman na
kaibigan ko. Yes. Siyempre, sasabihin ko sa kanya, sobra na yan. Sobra na yung ganito. Hindi naman sa nakikialam ako sa relationship. Pero kasi sobra na talaga. Nakikita ko naman eh. Kasi kung ano lang man, wala naman akong pakialam talaga. Bahala kayo dyan. Pero pinakikisamahan ko because mahal niyo, Bob. As in, makikisama ako, sumasama ko, lumalabas with them. Ganun level. So, ang hirap. Mahirap siya. Sobrang awkward siya. Kasi may tinginan kami ni Bob, for example, na ayun na naman Yung mga ganon. So parang ayokong maging problema niya. Tinatanggap ko kasi alam kong mahal niya. Pero sinasabi ko sa kanya na medyo mali na, medyo sobra na. And nasa sa'yo kung paano mo iti-take. So as a friend, kung ikaw naman yung friend na nandun sa ayaw mo na relationship yung best friend mo, best you could do is just be honest. Just be honest talaga. Oo. So wala naman sa'yo yung bola. Diba? Nasa sa kanya pa rin. Up to what extent ka? Kasi yung iba kasi, meron naman din naman na Breaking point. Oo. No? Yung parang, ayoko na, hindi ka naman nakikinig. Nagbamando. Oo, tapos parang okay. maging kaibigan. Kung ano. Yung ganon, yung sobrang... Hindi ko alam. I don't know. It could be, bro. May mga ganon. Extremes, kumbaga. Yung sobra namang makialam. Yeah. Shit, hindi ko pa na-experience pero ayokong ma-experience to. Kasi hindi rin naman tama yung sobrang makialam. Parang, kasama ka ba nila sa anuhan nila? Hindi naman, di ba? Gets ko na. Di mo na tinuloy, di ba? Hindi ko na tinuloy kasi mababastos na naman yung Industry Podcast. So, di ka naman kasama sa gano'n na nila. Huwag kang makialam. Sabihin mo lang sa best friend mo kung ano napapansin mo. And kung anong sabihin niya, tanggapin mo. For example, may sinabi ako kay Yobab na ganito, ganyan. Tapos sasabihin niya, hindi naman ganito, ganyan. Okay. Yun lang. So parang, okay, tanggap ko yun. Parang nasa sa kanya yun kung makikita niya o hindi. Yung nakikita mo. Pero yung manghimasok ka ng relationship to the point na ikakasira nilang dalawa. Yeah. Wag naman sana ikaw yung maging dahilan. Kasi friend ka nga eh. Nandiyan ka to support lang. Wag kang para makialam. Naging mahirap ba yung setting boundaries dun sa friend group mo? In terms of dun sa mga personal lives nyo. Kasi syempre yung mga times din na magkakaroon ng away, magkakaroon ng tampuhan. Paano ba siya, di ba? Importante siya, di ba? Importante din siya eh. Nagkakaroon kami ng tampuhan naman din talaga. Paano? What mostly about? Yung mga naging tampuhan ba ng Alam mga mo, kakaibigan? ang pepeti. Sobrang petty ng mga tampuhan namin. Sobrang lala. Para kaming high school. Pero feeling ko wala na lang kasi kami mapag-awayan para lang magkaroon kami ng... Magkaroon lang kami ng... kulay sa buhay. Diba? Magkaroon lang kami... Ganun yung... Ang friendship ko kasi sa kanila, kalayo, Bablalo, is halos everyday kami magkakasama. Sa isang linggo, parang 2 beses lang kami hindi magkasama. Ganun level. As in, tumatambay lang kami sa bahay. Tumatambay lang kami sa bahay niya. Minsan, natutulog na doon. Ganung level. So, para kami magkakapatid. So, hindi ko alam kung paano ako magsiset ng boundaries sa kanila. And especially sa personal lives. Kasi kami lahat, yung mga personal lives namin, alam namin lahat. Ultimo yung kinikita. Ultimo yung kinikita. Alam mo, kumita ako ng ganito sa YouTube. Ganyan. Yung mga ganon. So, hindi ko alam kung paano ako magsiset ng boundaries pag nagkaroon ng someone special na kahit sino sa amin. Pero, for sure, mag-a-adjust kami lahat kasi ayaw naman namin makasira nga ng... Yun talaga eh. Siyempre gusto namin, kung kaibigan ka talaga, gusto namin kung saan ka sasaya. Diba? Kung saan ka masaya, doon ka. Susuportahan ka namin. Yun lang naman yung role for me. Ng mga, ako, sa kanila. Ganun. So, you treat etong friends mo na to, sila na talaga yung naging family mo dito. Oo, sila talaga family. That, I spent last Christmas kay Layoba. Ganun level. Kasi nga wala nga akong dito, family. So, sila na talaga yung family. Naiiyak ako. Sige. Yeah. Ano yung mga times na sobrang thankful ka sa kanila? Ano yung parang one of the, like, your best memory na, wow, I'm so thankful for this friendship and this group of people. Alam mo, ang kayo, Bob, mismo, ang pinaka-thankful ako kayo, pinaka-grateful ako sa kanya aside sa dinala niya ako sa YouTube is hindi siya naging madamot sa akin talaga. As in, like, siya pa yung magpupush na gawin natin to. Kasi, tanggapin naman natin si Yobab naman talaga yung mas relevant kaysa sa akin. So, parang nakaride ako doon talaga. And hindi siya nagdamot. Hindi siya mismo yung nag-offer. And, pero as a friend, I try to compensate sa ibang ways. For example, yung mga, kasi limited yung abilities ni Yobab kasi nga sa size niya. So, yung mga things na pwede kong magawa for her,
ginagawa ko kasi I'm very grateful talaga sa kanya. So, yun talaga. Ano pa ba? Memory. Kasi may nakwento sa akin si Yulin dati. Pumunta ako Singapore. Something like that. And Oo. also parang pupunta na lang na lang sa condo niya para lang magbigay ng food. Mga ganon. Sad. Kasi mag-isa siya. Mag-isa na rin siya. Pareho kami mag-isa sa condo. Before. Ngayon kasi lumipat na siya eh. Iba na. Hindi na siya naka-condo. Ako naman ang iniwan. Diba? Pack you. Sino na kasama niya ngayon? May mga helper siya. Tsaka Barkada. Okay. may mga helper naman siya. Pero wala pa rin family. Kasi Okay. nasa ibang bansa nga. So yun, ganun lang. Ang memories namin talaga. Pupunta ako dyan or kaya may message ko yan. Kumain ka na ba? Kasi sobrang tamad yan bumaba. Ganitong level yan, di ba? Nasa condo. So, magpapadeliver ng food. Kukunin na lang sa lobby, ha? Hindi pa siya bababa diretso ng lobby. Pupunta pa siya sa sasakyan. Ida-drive-thru niya yung lobby. Ida-drive-through yung lobby. Pumunta siya sa parking, tapos magdadrive siya pababa ng lobby, tsaka niya kukunin yung food. Kasi yung food is nasa way ng madadaanan ng car. So, kukunin niya ganun. Tapos, Papark akyat siya. siya. Sabi ko, lalakad ka na lang pababa. Problema pa, hindi mo pa gagawin. Ganun siya Yan. katamad, guys. Sobrang tamad niyang taong yan maglakad-lakad. So, pumupunta ako sa kanya kasi alam kong hindi niya gagawin. Madalas yon. Kasi wala siyang kakainin. Paano niya kakain? Ako, kailangan pa naman yan 7 times a day. Kumakain. So tuloy, pupunta lang ako for fun, for bonding, for eating, kain-kain lang, ganun. Ganun ang mga pinagdaanan. Alam mo, mas marami pa kaming bondings na hindi recorded kasi sa recorded. Kasi yung mga tao akala nila, yun na yun eh. Hindi po, ang dami po namin isang linggo na wala kaming post pero magkakasama kami, hindi nyo alam. Ganun level. So I think more than the social media, more than sa kung anong meron kami ngayon, I feel like maglalast yung friendship namin ng hanggang pagtanda. Ganun ko siya nakikita as in. Like, hanggang dulo kahit wala nang nanonood sa amin, kahit kami-kami na lang nagagaguhan, magkakasama pa rin kami. Ganun level yung friendship. And platonic, wala pong nangyayari sa amin. Yet. Yet. So, Hindi tayo pwede magsalita ng tapos. Hindi pa. Shit. Kasi may Diba? plano kami mag-anak eh. Seryoso, may plano kami mag-anak. Di ba nagulat na lang si May? Seryoso ba yan? Oo, may plano kami mag-anak. Pero hindi sa mano-mano. Oo, hindi siya mano-mano. Hindi sa mano-mano. Pero napag-usapan nyo lang yun. Napag-usapan lang. Plan na talaga siya, pero wala pang Kailan date. nag-start yung plan na yan? At paano? Nung nag-30 kami pareho. Okay. 30 na kasi kami pareho eh. Well, siya, mas matanda siya. Babs, 31 ka na ngayon July. Happy birthday sa'yo. Happy birthday. So, napag-usapan namin, hindi pa tayo mag-anak, tanda na natin, parang wala pa rin, ganun. Sabi niya, magpapa-freeze siya ng egg. Sabi ko, ako na lang donor mo, gusto mo, ako na lang donor. Sabi niya, naman, kasi ayaw niya ng someone na hindi niya kilala. Gusto niya someone na kilala niya talaga or malapit sa kanya. Sabi So, ko, ikaw gusto magkaanak, siya rin gusto niya magkaanak. So, naisipan nyo lang na, sige, gawa tayo ng ano. Oo, ganung level yung friendship Oh. namin. Pero, mukha lang po siyang buntis, pero hindi pa po siya buntis. Hindi pa namin nagagawa yun. So, yun ang plano namin talaga. Magkaroon kami ng baby kebab. Baby kebab. Kevin Ganda. Yobab kasi, Gets. so kebab yun. Pero, at kailan yung ultimatum yun na parang, sige, gawin natin to? Sabi niya 35, dapat may anak na siya. Wow. At 35. Pero, Clock ticking. wala na share ko. Okay lang yun sa Okay kanya. lang, Wala para naman di siya naman tinatago. preempt eh, oh. Mga 35 daw, gusto niya na magkaanak. Sabi ko, sana healthy pa yung sperm ko. So, yung egg naman niya frozen eh, di Yung ba? egg niya frozen eh. Paano kung akin yung bulok, di ba? Siyempre, parang ang tanda ko na rin for that. Diba? Okay pa ba yun? Pero if, yun nga, theoretically, mangyari nga yun. Ready ka naman kayo to be co-parents. Oo. I mean, like, super feeling mo ready. yung dynamics niyo, okay. Oo. Ako tinanggap ko na Grabe, kasi. no? Dalawang magkaibigan. Ang saya, di ba? Parang iniisip ko lang, parang ang saya. Oo. For me, ang saya niya. Kasi, hindi kayo sobrang mahihirapan. Kasi wala namang masisira sa inyo. Friendship ang meron kayo. Tapos, alam mo, kaya ako gusto ko sa kanya, mga mayaman yan eh. Mayaman na rin. Bahala ka na sa anak natin. Hindi mo naisipin yung gastos eh. Hindi ko naisipin yung gatas-gatas na yan, Oo. diaper na yan. Bahala na siya. Ako, tutulungan na lang kita ganun-ganon. Ganon. Oo, kasi ayun,
So it's because of that friendship, ganun siya kalalim. Ganun siya kalalim. Yung friendship namin ni Yobab, ganun siya kalalim. Kaya nakikita ko talaga siyang hanggang pagtanda. So Saya, hanggang no? pagtanda naman, magko-content pa rin naman tayo. Still create content. Sana hindi kami magsawa. Yung sa ba yung ginagawa. long-term plan nyo? Or meron bang times na... Wala kaming long-term plan about it sa kung anong ginagawa namin ngayon. Kasi ang usapan lang namin, no pressure, just enjoy. Hanggat nag-enjoy kami sa ginagawa naming videos, contents, vlogs. As in, wala talaga pressure. Like, kung sasama ka, go. Kung hindi, hindi. Kung may ganap ka, okay lang. Kung wala, sama ka, ganyan. Kung feel mo, yung ganun level siya. So, hindi siya work for me. Kaya ako siya na-enjoy kasi kung ano nakikita nyo, kinokontent namin, yun lang din kami kahit wala ng camera. Malala pa. Mas malala pa. So, wala akong drain na nararamdaman sa ginagawa namin. So, sana siya rin kasi para hanggang pagtanda na document namin. Kasi gusto namin panoorin hanggang pagtanda namin. Never ka na burnout kayo? Napagod physically. Pero yung na-burnout alam mo, content na naman. Wala akong ganun. Wala rin siyang ganun, hopefully. Kasi gusto namin yung mga kinokontent namin. Halimbawa, like mga barista for a day. It's exciting. Kasi something new, always something new for us. Ganun. Food trip. Kasi yun naman ginagawa namin, even walang camera. Ang kaibahan lang, nare-record kapag nag-vlog kami. So, hindi ako na-drain doon. Okay, so yung long-term plan is to still stick to content. At least for now, yun yung plano At least nyo. for now, sana. You plan on running businesses if ever? Meron ba tayong present? Meron. Wala pang present. Pero nagpaplano kami ng mga ganyan, mga businesses and all. Siyempre, hindi naman habang buhay may manonood, di ba? So, kailangan talaga meron kang backup plan. Yeah. Kung fallback, kumbaga. Kasi sa industry natin, hindi talaga pang forever. Lalo na kapag tumatanda na. Age matters eh. No? Age matters, no? Sa industry na to, no? Kaya subok lang ng subok, di ba? 25 lang pala ako, guys. By Joke. the way, Gen Z. Hey. But, okay, so with you now, music. Yes! Nako, may Binalik music ako. natin siya kasi from before, di ba? Seaman. Yes, performing. Seaman, Paano ba perform. nag-start yung music journey na yan? Ang music journey ko, nag-start siya, featured ako dati ng Magandang Dilag. Kung alam mo yung song, Magandang Dilag. Naging featured artist ako. Yun ang first ever na music appearance What ko. year was this? 2020. 2020. Miss Universe 2020. First ever Miss Universe ng Philippines. Tapos, tinap ni Jonas Gafford kami para kumanta ng swimwear. Swimwear tsaka, Portion niya. tsaka long gown. Long gown. So, kami yung kumanta doon. Sabi nga ng mga tao, sino ba yung mga hayop na yan? Sabi ko, nagtitipid, hayaan nyo na. Pero di ba? Wala pang budget. So, pero nag-hit yung song. Nag-hit yung So, song. yun yung first ever appearance ko sa music industry. Hanggang sa nakabalik na ako. Lately lang. Recently lang. Nakabalik Bakit na mo ako. naisip bumalik? Ang dami kong kantang nasulat na hindi ko nailabas. Sabi ko, ayokong pagsisihan pagtanda ko na hindi ko siya nailabas na ako lang nakakarinig. Or barkada ko lang. Ilalabas ko siya kasi wala lang. Kung may makikinig o wala, okay lang. Basta mailabas ko siya. Kasi proud ako sa nagawa ko. Parang ganun. Yung parang proud ako sa naisulat ko. Sa nagagawa kong kanta. Gusto ko ma-share yun. Kasi doon na nga lang ako seryoso eh. Alisin ko pa. Kaya nilalabas ko siya right now. Dati ka ba bang nagsusulat? Nagsusulat akong song, pero dati kasi nagki-cringe ako eh. Well, nandun ang pera sa cringe. Diba? Real. Kapag nag-cringe ka, gawin mo lang yan, diretso mo lang yan. Iyon, sa ngayon ako mas naging confident in terms of pagsusulat ko ng music. Kaya ngayon ko siya nilabas. How would you describe yung music mo? Medyo bedroom pop na, Bedroom pop. yes, Wow. ganyan. Yung parang chill ka lang na pwede mong driving playlist. Yes. Ganun type siya. Bedroom pop talaga siya. Doon siya papunta. Pakinggan mo, babe. Yes, we will. Of course. But like, gusto ko malaman kung bakit music or saan siya nag-root from. Hilig ko talaga siya eh. Mahilig akong makinig ng mga music. Even yung mga old songs. From old songs hanggang sa bago. Pinapakinggan ko yan. Alam ko yan. Even K-pop. Alam mo yun? Yung parang ang hilig-hilig ko sa sounds. Ang hilig-hilig ko sa music. Ang hilig-hilig ko sa tono. Tapos, ang sarap sa feeling na dun mo mailabas kung ano nararamdaman mo. Di ba? Parang hindi, kasi ako makwento eh. Hindi ako
share na tao na ito kasi yung So, sa music nararamdaman ko. yung avenue mo. to Nandun do siya. that. Doon ang avenue ko sa music talaga. Hindi, dati ayoko ilabas na akin yung kanta eh. Gusto ko ibang persona. Yung parang hindi nila alam na ako kumanta. Kasi hindi ako sineseryoso ng tao. Gago lang ang tingin sa akin ng tao. Eh, yung music ko sobrang serious siya. So, gusto ko siyang ilayo sa akin sana. Kaya lang sabi ni Leo, labas mo na sa name mo. Okay lang yan. Kung may makinig o wala, okay Oo lang. nga, ayun yung tatanungin ko yung friends mo. Paano yung support nila sa'yo with the music? Sobrang supportive yung mga yun. Recently, nag-wish ako, Wish Boss, sa latest kong song yung Alon. Yes, Give it, sir. guys. Please. Pumunta Have a sila. Wala naman silang gagawin. Pumunta sila. Nakinood sila. As in, nasa labas sila ng bus. Pinapapasok na sila ng Wish Bus para doon na sila. Kasi nga, nagpapapicture mga tao. So, sabi, pumasok na lang sa bus para hindi sila mahirapan. Hindi sila pumasok. Ganun level sila. As in, nanood sila sa labas kasi gusto nila marinig na kumakanta ako sa Wish Bus. Ganun level yung support nila. And lagi sila ang una nakakarinig ng sinulat ko. Ng pinaka-demo, sila agad ang makakarinig. Ganun level. Constructive ba yung thoughts nila and criticism? Wala nga eh. Wala akong mapurat dun sa mga Walang yun. ambag, walang Walang ambag. ambag talaga. Sabi ka kasi, alam mo, ikaw lang musically inclined sa atin. Nasasabihin lang namin, maganda. Maganda lang lahat. Yun lang talaga. Diba, maganda kasi naman talaga. Ay, salamat, Bailey. Diba? Baka maganda naman talaga. Hindi minsan kasi naghahanap ka ng mga musically inclined Kumbaga, ibang criticism. angle naman. Diba? Ibang Yung parang perspective. dagdagan mo ng beat sa ganito. Yung mga technical, Yes. pero Baka hindi sila. wala sila ganun. Baka hindi sila yun. Oo, pinagsulat ko pa nga ng kanta si Yobab, ganun level. Meron ba? May bitaw naman. Meron. May Wow, bitaw naman meron. siyo. So, thank you. Wow. So, Magaling si Yobab kumanta. Oo, chubby girly. Bakit ganun? Gusto ba niya? Gusto ba niya din mag-music? Gusto rin niya dati yun ang pangarap niya, singer. Di ba? Layo. Hanggang sa naging vlogger na. Yun na yun naging pangarap. Artista pa. Artista pa, di ba? So, doon na siya nagstay. Sabi ko, balikan mo yung pagkanta kasi sayang. Gusto ko, yung first ever song mo, ako yung nagsulat and ako yung magre-release for you. Ganon. So, sinulatan ko siya, nagustuhan niya. Na-record namin, nirelease na namin. That's it. So, ngayon, meron na siyang more than 100,000 streams. So, thank you guys sa lahat ng chubby girlies. Let's go. Para siyang empowerment for the plus size. Sa'yo naman ang gusto niya. What's one thing you learned in that whole experience? Yung taking that leap of faith na bumalik sa music at ilabas yung Shit, music mo. something I learned. Wala po. natutunan. Wala palang natutunan. Walang kwentang tao. Alam mo, Na-realize, di ba? Meron naman kasi lahat eh. first love never dies. Yun. Yun talaga. Kasi pag first love mo, passion mo, hindi mo matatalikuran buong buhay mo eh. Kahit pilitin mo talikuran, babalikan mo. Wala kang choice. Parang dun lagi ang punta ng sitwasyon ng, alam mo yun, laging earth mismo, or destiny mismo magdadala Magdadala. sa'yo na eto. Yun talaga. First love never dies, yun na-realize ko dun. Kung may passion ka, tapos pinanghihinaan ka na ng loob ngayon, idiretso mo pa rin yan ng takot, ng mahina ang loob, idiretso mo lang kahit gano'n ang nangyayari, diba? Saan natin mapapanood at mapapakinggan yung music? Eto Yes. na nga. And, Ano ba tawag mo sa viewers Diba? mo? meron ba tayong friends? Wala eh. Wala, no? Wala pa. Ayaw mo na Ikaw stoners. Kasi sabi ko nga, gusto ko nga sana stoners, pero parang iba yung timbre, tol. eh. Okay, ganito lang. Look out. Look out. Run. Pushers. In the Pushers. zone. Potheads nga, pwede. Potheads. Parang iba. Parang ang pangit na Sabi mo, pupunta. kabato. Ang mga kabato. Eto. Ay, ayoko. Nagtataguyang ganyan. joke lang, babe. Tumatakbo pa yun. Tumatakbo na dadapayan ganyan mga kabato na. Stoners. Ako lang ang gagawa para sa'yo. Yes, babe. sir. Sige. Wala ka lang choice. Stoners. Please stream my song. Nasa YouTube po yan, Spotify, and all music streaming platforms. Latest single ko po, Alon. And nandyan rin po yung mga songs ko before. Yung 4 pa lang naman na nare-release ko. So stream it, guys. Check it out. Pakinggan nyo. Seryosohin nyo naman yung kanta ko. Isipin nyo na lang, hindi gago yung nagsulat at kumanta niyan. Ako lang yan, guys. Katarantaduhan man ng ko. Seryoso naman yung kanta. And also, follow nyo po or mag-subscribe po kayo sa lahat ng social media accounts ko at Kevin Montellano. Nagva-vlog po kami. Siyempre si Yulene Castro, Rix Galliano. Kami pong 3 nagva-vlog po kami sa YouTube. Panoorin nyo po kami. And the rest of Team Pataba. Thank you, guys. Yes, Thank you, sir. Stoners. Thank you, Baileys. Maraming salamat. This is the In the Stone Podcast for Crossroads. For Kevin, my name is Baileys. We'll see you in the next one, guys. GG's. Thanks, babe.
This is Crossroads Media.